Maayong udto mga kapaglaom among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapaboran sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini yung higala, Analiza La Victoria. Karon Marso 7, 2026, among ihatod kaninyo ang pinakalabas nga mga kalihukan nga nagsabwag sa kamuturan ug nagdala og dakong paglaom uban ang pwersa sa katawhan sa Dios. Kini si Andrew Sinining. Kami magatutok sa matag kalihukan og programa nga magdalakan nato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo. Kini yung kapaglaom Riniel Capon. O guban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan og kalampusan ini nga si Mana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga labas nga balita karong si Manaha. Paglaom gipadayag evangelistic seminar sa Philippine College Foundation Valencia City naghatag og kahayag sa mga kaigsuunan. Parade of Nations nag-abli sa Leadership Summit sa Thailand alang sa Southern Asia Pacific Division. O Kintsugi Leadership Seminar nagpundok sa mga pastor magtutudlo o magbubuhat sa Southern Mindanao. Gikan sa higusang pwersa sa mga katawhan sa Dios, sakop sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist Church. Tinanay sa pagdala sa mga balitang puno sa inspirasyon o paglaom, kalambuan, kalampusan o kamatuuran. Ipalanog, ipakusog, ipalapad ang pulong sa Dios o mensahe sa kaluwasan. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Kung ang paglaom isangyaw, ang kahayag mukaylap. Sa Valencia City, usa ka evangelistic seminar sa Philippine College Foundation ang nahimong tinubdan sa inspirasyon o paglaom alang sa daghang kaigsunan. Unsa man ang mensaheng makapadasig sa ilang pagtuo, atong saksihan ang maong kalihukan kauban si kapaglaom Irish Gallardo. Evangelistic seminar ang gipahigayon dinhi sa Philippine College Foundation Gymnasium. Usa ka makahuluganon nga kalihukan nga nagpalalom sa pagsabot sa mga tagna sa Biblia ug sa ilang kahulugan sa atong panahon nga adunay temang Bible Prophecies Without Borders. Daghang tumutuo ug mga bisita ang nagtigom aron maminaw sa pagtuon sa pulong sa Dios nga gipanguluhan ni Pastor Edwin Gulfan. Ang seminar naghatag og mas lawom nga pagsabot sa mga tagna sa Biblia ug sa ilang kahulugan sa atong panahon karon. Daghang mitambong ang nakaangkon og bag-ong kahibalo ug espiritual nga kadasig ug napalig-on ilang pagtuo ug pagsalig diha sa Ginoo. So, dako kay among pasalamat no nga nakakuan mi, naka-facilitate mi, nakatabang mi sa buhat sa Ginoo diri sa PCF ngani nga krusada tungod kay dako kay ni kalabutan sa matag usa kanamo. Kapa-inspire gid sa ko sa pagpaminaw ani nga program kay ang pulong sa Ginoo. Karon dako kay kong pasalamat kay tungod ani nga program daghan kog natun-an. My only message to the rest of the listeners, especially the students here in PCF, is that truly God loves and cares for you. Ang pagtuon sa balaang kasulatan gitandi ni Ginoong Hesus sa pagkaon. Kita ingon nga mga tao nagakaon ta og katulo sa usa ka adlaw in average alang sa pagbuhi sa atong lawas. May pulong si Ginoong Hesus nga nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga gilitok sa baba sa Dios. Ang iyang gipasabot, if we want to be alive spiritually, we have to eat the bread of life which is God's word. Nagmalampuson ang maong seminar ug adunay 25 ka mga hamiling kalag ang midawat sa santos nga bautismo nga nagpamatuod sa ilang desisyon sa pagsunod sa Ginoo. Ang maong seminar nagpahinumdum kanato nga ang mga tagna sa Biblia dili angay kahadlukan kundi giya aron kita magpuyo nga andam ug puno sa paglaom. Gikan diri sa kaumhan sa Central Mindanao Mission, kini si Irish Gallardo alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag raom, Irish Gallardo. Sa pagsugod sa usa ka dako ug kahuluganon nga panagtigom, nagdanag ang nagkadaiyang kultura ug nasod sa usa ka talagsaong parada.
Ang Parade of Nations mao'y nag-abli sa Leadership Summit sa Thailand alang sa Southern Asia Pacific Division. Kini nagpakita sa panagiusa sa misyon ug pag-alagad. Tanawon nato ang detalye sa mga kalihukan. Pinagi niini nga report. Nagkatigom ang mga lider gikan sa nagkalain-laing bahin sa Southern Asia Pacific Division sa Thailand alang sa pagbukas sa Leadership Summit nga gimarkahan sa usa ka makahuluganon nga Parade of Nations. Sa maong kalihukan, gipakita ang mga bandera sa nagkalain-laing nasud nga nagrepresentar sa panaghiusa sa usa ka misyon. Ang matag bandila nagpasabot sa nagkahiusang tumong sa mga lider ug mga miyembro sa iglesia sa pagpalapad sa buluhutanon ug pagserbisyo sa komunidad. Ang Leadership Summit nagtumong sa pagpalig-on sa espiritual ug liderato nga kapasidad sa mga partisipante, samtang gipalalom ang ilang pagtuo o dedikasyon sa misyon. Sumala sa mga organisador, ang kalihukan nakaugat sa Biblia ug nakapokus sa misyon nga nagdasig sa mga lider sa pagpadayon sa pag-alagad ug pagpanguna sa ilang tagsa-tagsa ka lugar. Sama sa giingon sa Mateo 28:19, busa panglakaw kamo ug himua nga magtinun-an ang tanang nasod. Ug sa paglinya sa mga bandera sa nagkalain-laing nasod, usa ka makasug nga pahinumdom ang gipadayag nga bisan nagkalahi ang kultura ug pinulungan, usa ra gihapon ang misyon. Ang pagdala sa paglaom ug sa mensahe sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan. Kini si Dion Cuenca alang sa MISPA Live News and Commentary. Makita gayod ang espiritu sa panaghiusa pinaagi sa maong parada. Bisan unsa pa man ang atong rasa. Daghang salamat sa report kapag laom diyon. Sa Southern Mindanao, nagtapok ang mga pastor, magtutudlo ug mga magbubuhat sa usa ka talagsaong panagtigom pinaagi sa Kintsugi Leadership Seminar. Unsay mga leksyon o inspirasyon nga ilang nadawat. Aniya si Kapaglaom Serenity Boncaville alang sa report. Kapaglaom Serenity. Sa temang When Cracks Build Leadership, ang Kintsugi Leadership Seminar alang sa mga magbubuhat dinhi sa Southern Mindanao Mission ug kini gidumalahan sa mga magtutudlo gikan sa Northern California Conference ug kini nahitabo sa Southern Mindanao Mission Headquarters dinhi sa General Santos City. It is a pleasure to be the founder of Kintsugi and the Community Care Chaplains, and with the blessed opportunity to share with you this retreat in the life, focusing on the life of Peter and understanding Kintsugi from that perspective. Kintsugi means gold welding. So, from this perspective, I would like to invite you to understand that each one of us were born in God's image. Unfortunately, it is an imperfect world. Our freedom to love, to hope, and to trust is tarnished by mistrust, by abandonment, by rejection, and different kinds of pains and wounds that we acquire as we grow up. We are so blessed by this program, and we would like to thank you also to our visitors from California who facilitated this program for 3 days. So because of this program, we learn many things and we enjoy very much. And for 3 days of this program, we really appreciate all the things that we heard and shared by our speakers from California. If you feel broken, if you feel challenged, if you feel alone and isolated, don't worry, my friend. You have a blessed companion in us here. The Holy Spirit is with us, but aside from the Holy Spirit, we have the whole community of broken individuals. We are the wounded healers. We understand one another's only if we are open to confronting our own brokenness and allowing intimacy to happen between us, because we are all in the same boat, because we are all broken but love. Gikan diri sa Southern Mindanao Mission Headquarters,
Kini si kapaglaom si Rin Shikaina Boncaville alang sa Mispa Live News and Commentary. Usa ka dakong panalangin alang kanato ang makasinati o makatambong sa nagkalaing-laing matang sa leadership seminar. Daghang salamat kapaglaom Serenity. Usa ka lakang padulong sa kaugmaon. Pinaagi sa Visiting Seniors Program, ipaila sa Mindanao Mission Academy ang tinuod o kinatibuk-ang kasinatian sa high school life ngadto sa mga umaabot nga estudyante. Unsa man ang mga kalihukan o higayunan nga ilang nasinati, mahingala ato ning tanawon. Napuno sa kahinam ug kasadya ang mga presentasyon sa Mindanao Mission Academy sa dihang gipahigayon ang Visiting Seniors Program. Diin daghang graduating elementary pupils ang nakasaksi ug nakasinati sa kinabuhi sa high school. Sa maong kalihukan, gihatagan og higayon ang mga bisitang estudyante nga mosuroy sa campus ug mailhan ang nagkalain-laing oportunidad nga gitanyag sa eskwelahan. Lakip niini ang mga kalihukan sa media, life skills, pathfindering ug uban pang programa nga nagpalambo sa talento ug abilidad sa matag estudyante. Gawa sa mga booths ug lingaw nga mga dula, nabisitahan usab sa mga estudyante ang ladies halls ug gents. Diin ilang nakita ang aktual nga palibot sa pagpuyo sa mga estudyante sa academy. Dugang paniini, nagpakita usab ang mga bisitang pupils sa ilang presentasyon ug performances nga bunga sa ilang dedikasyon ug pagpangandam. Kabahin niini ang tulunghaan sa Golden Boulevard Adventist Elementary School, Dalmar Adventist Elementary School ug uban pa. Karon mibisita sila isip mga bisita apan sa umaabot posible nga mobalik sila isip mga estudyante nga andam mo lambo ug motubo sa Mindanao Mission Academy, usa ka institusyon nga nagpadayon sa paghulma sa kabatanunan pinaagi sa pagtuon, pag-alagad ug pagpaligon sa pagtuo. Ug kining moong kasinatian usa ka pahinumdom nga ang mataglakang sa campus mahimong sinugdanan sa usa ka mas dako nga damgo. Ang pag-andam sa kabatanunan nga mahimong mga leader nga adunay kahibalo, karakter ug mission alang sa kaugmaon. Kini si Shireen Gay Baslot alang sa Mispa Live News and Commentary. Padayon sa kadasig Mindanao Mission Academy og daghang salamat sa mao nga report. Kung ang pag-alagad giubanan sa gugma ug pagtuo, ang paglaom mas molambo sa komunidad. Sa Barangay Mimbuli, naghiusa ang inubulan Seventh-day Adventist Church o Adventist World Radio Salay sa pagdala og espirituhanong pagligon o feeding program alang sa mga kaigsuonan. Aniya si kapaglaom Julito Kulyamat alang sa report. Ipahigayon kining 5 ka adlaw nga fellowship dinhi sa inubulan Seventh-day Adventist Church sa Ambassador Association Zone 2, sugod Pebrero 18 hangtod Pebrero 22, tuig 2026. Kini nga kalihukan nagtumong sa paghatag og higayon sa mga tumutuo alang sa espirituhanong pagbag-o o pagserbisyo sa komunidad. Nagsugod ang kalihukan pinaagi sa usa ka spiritual retreat Miyerkules hangtod Huwebes sa gabii nga nagdala sa tema nga Teach Me, O Lord. Pag-abot sa Biyernes sa gabii, gipahigayon ang usa ka balaang communion service isip paghandom sa sakripisyo sa Ginoo o pagpakita sa pagpaubos kaugalingon. Sa adlaw sa Sabado, naghahiusa ang kapin sa 276 ka mga kaigsuonan sa usa ka mabulokong pagsimba sa labaong makakagahom. Pagka Domingo, gipadayon ang buluhaton pinaagi sa usa ka community outreach didto sa Barangay Mimbuli, Misamis Oriental. Kauban ang EWR Salay, nagpahigayon og feeding program alang sa pag-apod-apod sa mga ukay-ukay o recycled clothes og pangmanghatag og mga radyo aron mas mapalapad pa ang pagpakaylap sa pulong sa Ginoo sa maong dapit. Mapasalamatan ako kayo na sa ilang nahimo karon nga ang mga katawan sa barangay nalipay pud sila o na sila nga dawat labi na sa feeding ilang sampurado nga lugaw lami kid kayo tsada o labi na sab sa okay karon nga nakaabil ang mga katawan nga makakuha pud sila nga manginaot lang ko nga magpadayon o magmalawtay ang ilang programa alang pod nga makatag sila og serbisyo sa ilang mga grasya makapaabot sa mga katawan sa nakalain-lain nga lugar. Pinaagi ni ining walang pusong fellowship ug outreach, ilauman nga mas niligon pa ang pagtuo ug panaghiusa samtang nagpadayon sa pagpaambit sa tiniunay nga gugma sa Dios ngadto sa atong isig ka tawo. Gikan dinhi
sa Inubulan 70 Adventist Church ug Barangay Membuli, Misamis Oriental, kini si Jolito Q. Kulyamat Jr. alang sa Mispa Live News and Commentary. Usa ka matahom nga talan-awon sa pagpaambit sa paglaom diha sa komunidad. Daghang salamat sa report kapag laom Julito. Sa tinguha nga mas mapaligon pa ang pagtinabangay o pagpangalagad sa komunidad, naghiusa ang mga magbubuhat gikan sa nagkalaing-laing dapit sa Northeastern Mindanao. Ubos sa temang Mission Reach 2026, gipahigayon ng usa ka mahinundanong care group empowerment seminar. Tumong niini nga tagaan og dugang kahibalo og kadasig ang mga partisipante sa pagdumala sa ilang tagsa-tagsa ka mga grupo. Si kapaglaom Clyde Hikilan maghatag sa report. Kapin sa libuan ka mga pangulo sa iglesia ang nakatigom alang sa Mission Reach Care Group Empowerment Seminar o sa ka-joint initiative sa Southwestern Philippine Union Conference o sa Northeastern Mindanao Mission. Ang maong kalihukan nagsilbi usab nga orientation sa quinquennial sa Southern Asia Pacific Division na nagdala sa temang Mission Reach. Samtang pinaagi niini masangkapan sa kibalo ang atong mga pangulo sa mga kaiglesiyahan o care groups. Mitambong ang mga pangulos kasimbahanan sa tulo ka mga probinsya nagpadayag sa nagtubong pagpaningkamot sa simbahan na mapalapdan o makadanigdugang mga disipulo. Gisugdan ang maong programa sa milabayng Biyernes, din mismong si Pastor Cirilo Baal ang pangulo sa Northeastern Mindanao Mission ang mihatag sa iyang pinasahing mensahe. Sa iyang mensahe, gipasabot niya ang pipilas mga minugdanong papel sa care group sa kinatibuk ang misyon sa iglesia na mao ang pag-atiman sa mga miyembro, pagpalig-on sa matag pamilya. Pipila sa mga guest speakers gikan sa Southwestern Philippine Union Conference mipahat usab sa mga minugdanong kasayuran o pagbansay atol sa maong seminar. Usa sa mihatag og presentasyon ang kanhing pangulo sa NEM o karon ang kasamtangang Executive Secretary sa SPOKE, si Pastor Max Dante Ubos. Apil si Pastor Jermil Pamunag, Vice President for Integrated Evangelism Lifestyle, Pastor Lemuel Nietes, ang Publishing Director, o si Pastor Jennifer Culigado, ang Youth Director. Pipila sa mga importanteng topiko nga gihisgutan sa maong seminar ang missional framework, spiritual leadership, international ministry, pagsustiner sa matag care group, pinansyal nga suporta, o ang pagpatuman sa mga nagkaraiyang programa. Ang midumala sa devotional message sa buntag o sa gabi nga sesyon si Pastor Rafael de Domingo, ang Executive Secretary, o Gerald Repuelo, ang Treasurer sa NEM. Natapos ang mong tigong pinagi sa usa ka commitment message ni Pastor Jeremil Pamunag, nag-awhang sa mga pangulo sa pagdedikar sa ilang mga kinabuhi sa pag-apil sa buhat sa Diyos nga gisangon sa matang usa. Isip tubag, kapin sa libuan kagatusan ka mga church leaders ang mikumitar nga palig-unon o tabangan nga masustinera ang ilang tagsa-tagsa ka mga small groups ug sa pagkaplag og dugang nga mga disipulo nga maoy misyon sa atong Ginoong Hesukristo. Nagtuo ang atong mga pangulo nga pinaagi sa usa ka lig-ong care groups. Mas mamatuto ang mga miyembro og malig-on ang ilang pagtuo ingon man ang ilang mga pamilya. Sa ngalan sa Hope Channel Caraga, kini si Kabaglaong Clyde Hikilan alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Clyde Hikilan. Mga higala, gikan sa mga panghitabo dinhi sa yuta, ato usab tanahon kung unsa karon ang panghitabo sa kawanangan. Usa ka talagsaong panghitabo ang nakapapukaw sa interes sa milyon-milyong tao sa tibuok kalibutan, ang talagsaong Bloody Moon. Nga nakita ni adtong Marso 3, unsay siyensya luyo sa mapulang bulan ug unsa usab ang espirituhanong pahinumdom nga atong makuha gikan niini. Aniya si Kapaglaom Eliapido alang sa News on the Timeline. Anhin ang punta mga higala sa News on the Trend. Ikaw ba nakasaksi sa rare bloody moon ni adtong March 3? Ang talagsaong lunar eclipse nga mipapula sa bulan nakapukaw sa interes sa milyon-milyong tao sa tibuok kalibutan. Sumala sa mga balita, kapin 3 billion ka tao sa laing-laing nasod ang mihatag o gigayon ang nga makakita sa maong panghitabo ug daghang litrato o video ang mikatap sa social media sama sa
Facebook, Instagram ug TikTok. Sa Pilipinas, daghang stargazers ang nagtigom sa laing-laing lugar aron tan-awon ang pula nga bulan nga misidlak sa gabii. Ang eclipse milungtad og hapit 58 minutes sa totality. Diin ang bulan misidlak ug mapula tungod sa anino sa yuta ug sa kahayag sa adlaw nga miagi sa atmosfera. Apan labaw pa sa kahibulungang panghitabo sa siyensya, kini usa-usab ka pahinumdum sa kadak-on sa Ginoo nga nagmugna sa kalangitan. Sama sa bulan nga mibalik sa kahayag human sa eclipse, ang atong kinabuhi usa-usab makasinati og bag-ong paglaom human sa kangitngit. Ang Psalm 19 verse 1 nag-ingon, "The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands." Kini si Ilya Pido alang sa Trending Online. Salamat sa paglaom, Ilya Pido. Sa pagbalik mga higala, bagong yugto sa Florence Kern Auditorium, renovation lunch gipahigayon sa Alumni Homecoming Batch 76 sa Mountain View College. North Central Mindanao Conference nagpahigayon og Special Officers Convention sa Camiguin District ug sa MISPA komentary atong mahinabi live gikan sa Golf Field Ras Al Khaimah, United Arab Emirates si Pastor Noel Nadado, ang Golf Field AMR Director and Senior Pastor of Sharjah Azman Huain District, United Arab Emirates ug atong pagahisgutan kabahin sa mga kasamtangang panghitabo sa panagtigi sa mga weapons of destruction tali sa United States of America, Iran ug Israel. Ug unsa ang kalabutan niini sa atong espirituhanong pagkinabuhi, ini ug uban pang mga balita atong atangan human niining hamubo nga pahinumdum. Smoking, diabetes, and obesity may shrink your brain. As if there weren't already enough good reasons to avoid smoking and keep your weight, blood sugar levels, and blood pressure all under control, a new study from the University of California found that these risk factors in middle age were linked to potentially dangerous vascular changes in your brain, leading to faster drop in brain volume and declines in function up to a decade later. That's a fact. But there's hope. This study adds to the evidence that good living preserves mental abilities, and that there are things we can do in middle age that can have effects 10, 20, and 30 years down the road to improve cognitive health. So don't wait. Walk, drink more water, and improve your diet. A healthy retirement starts today. Daghang salamat sa maong pahinumdum. Mga higala, padayon sa paglambo sa atong mga lideres sa komunikasyon nga nagdalaw paglaom sa daghang katawhan. Gikan sa bag-ong liderato sa Hope Channel Philippines, sa kalampusan sa Love Life Reels nga hapit nakabot og 3 milyones ka views hangtod sa pag-andam sa Concert for a Cause alang sa mga biktima sa bagyong Basyang. Nagpadayon ng pag-alagad, pinaagi sa media ug misyon. Dugang pa ang MISPA team, nagpaambit silang kahibalo sa Central Mindanao Mission Hope Reward, One Voice 27 alang sa mga communication leaders. Ani ang pinakabagong updates kauban si kapaglaom ni Ilya Pido alang sa Beats of Hope. Mga higala, Beats of Hope.
ang paborito ninyong programa nga naghatag og mga updates sa Hope Channel South Philippines nga nagdala og inspirasyon ug paglaom. Sa atong unang update, padayon nga nagkahatag og inspirasyon online ang programa nga Lab Life or Laboratory Life. Ang latest episode reels ni ini sa Facebook nakabot na og kapin 3.1 million views nga nagpakita sa dako nga suporta ug interes sa mga mananaw sa mga mensahe nga puno sa paglaom ug praktikal nga mga leksyon sa kinabuhi. Sa sunod natong balita, malampuson nga gipahigayon ang Concert for a Cause alang sa mga biktima sa Bagyong Basyang ni adtong February 28, 2026. Pinaagi sa panagiusa sa atong mga kaigsuonan ug mga sumusuporta nakalikom og 52,000 pesos nga donasyon. Ang maong kantidad gikatakdang ipanghatag sa mga apektadong pamilya karong March 15, 2026. Isip pa dahil nga paghatag og tabang ug paglaom sa atong mga kaigsuonan nga naepektuhan sa kalamidad. Sa laing update, mipakigbahin sa ilang kahibalo ug kasinatian ang MISPA team ato sa Central Mindanao Mission Hope Rewired One Voice 2026 nga gipahigayon March 5 hangtod March 6, 2026 sa CMM Covered Court. Gitambungan kini sa mga communication leaders gikan sa nagkalaing-laing distrito, lakip ang Hope Channel staff ug mga voluntaryo. Ang kalihukan naglakip og keynote speakers ug breakout sessions nga nagtumong sa pagpalig-on sa kahanas sa komunikasyon alang sa mas epektibong pagpaambit sa mensahe sa paglaom. Ug sa pinakahuling balita, gipahibalo nga si Pastor John Joe Calibod mauna karon ang presidente sa Hope Channel Philippines. Padayon ang pag-ampo ug suporta sa tanang miyembro ug kauban sa ministeryo alang sa iyang pagpangulo sa pagpalapad sa mensahe sa paglaom sa dipuok nasod. Kini ang Beats of Hope, ang pulso sa paglaom na inyong paminawon. Daghang salamat kapag laom Ilya sa mga updates. Sa pagpaligon sa mga liderato o pag-alagad sa iglesia, naghiusa ang mga opisyal alang sa usa ka makahuluganon nga panagtigom. Sa Camiguin District, nagpahigayon ang headquarters sa Iglesia Adventista sa Northern Mindanao og Special Officers Convention aron mapaligon ang espirituhanong pangandam ug misyon sa mga lider. Si Kapaglawom Jerin de la Serna magayagyag sa detalye. Usa ka espesyal nga officers convention ang gipahigayon sa Paradise Association, Camiguin District niadtong Marso 1, 2026 aron mapaligon ang ilang espirituhanong kinabuhi ug responsibilidad sa pag-alagad sa iglesia. Ang maong kalihukan gitumong aron hatagan og dugang kahibalo, kahanas ug inspirasyon ang matag church officers sa ilang tagsa-tagsa ka departamento. Pinaagi sa mga lecture, workshops ug spiritual messages. Gipahinumduman ang mga lider nga ang ilang papel dili lamang administratibo kundi usa ka tawag sa ministeryo. Gipasiugda sa mga resource speakers ang importansya sa pagkahimong ehemplo sa pagtuo, pagkamaunungon sa buluhaton ug pagtinabangay aron mas epektibo ang pagpadagan sa misyon sa iglesia. This kind of seminars will be brought them in the higher level of their responsibility as the pillar of our church. Above all, this will be used in bringing souls in the vineyard of our field in which they could participate in different angle of responsibility for them to know that the participation of this particular matter, that the member also and the brethren of the church will enhance a better tool for them to participate in blending the gospel throughout their community as well as their neighbors. Ako kay may og kalipay sa isla sa Camiguin, tagaan may og espesyal alang sa paghatag og mga information may tungod sa ato ang mga gimbuhaton diha sa iglesia. O kining tanan mga matag departamento
masayod sa matag officers diri sa iglesia. Og salamat kayo sa admin, gikan sa atong presidente, Pastor Kaimi, sa atong executive, Pastor Duroy, o sa atong treasurer, si Sir George, o tanan nga mga departamental nga mga direktor. Salamat sa inyong paghatag og panahon bisan pa sa kalayo, pero kamo naghatag panahon alang sa paghimo og paghatag og espesyal sa mga talento nga gihatag sa Ginoo kaninyo nga mapasabot ug mapahibalo ngadto sa mga kaigsuonan dinhi sa isla. Pinaagi sa maong kalihukan gilauman nga ang matag lider sa iglesia magpabiling organisado, aktibo ug nakaangkla sa misyon ni Kristo. Gikan dinhi sa Lakas SDA Church Camiguin, kini si kapaglaom Jairine de la Serna alang sa Mispal Live News and Commentary. Dang salamat niya na nga report. Mga kapaglaom, ining si Manaha, nasaksihan sa kalibutan ang nagkagrabing tensyon tali sa United States of America, Iran ug Israel. Uban sa mga balita sa missile attacks ug interceptions nga nakahatag og kabalaka sa daghang nasod. Aban ang pangutana sa daghan, politika labang ba kini o adunay kahulugan sumala sa tagna sa Biblia? Ugon sa man ang atong angay buhaton isip mga Kristiyano. Aron ato kining masabtan atong makahinabi gikan sa Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, si Pastor Noel Nadado, ang Gulf Field AMR Director ug Senior Pastor sa Sharjah Azman Al Quwain District. Kauban si kapaglam Andrew Sinining. Dinhilang sa Mizpa Commentary. Manaha, atong nasaksihan ang panagtigi sa mga weapons of destruction tali sa United States of America, Iran o Israel. Gani ang mga balita atong nadungog o nakita nato ang hulagway sa nahitabo nga pagbomba, ingon man ang pag-intercept sa mga missile nga musulod sa mga nasod nga naapektuhan. Apan unsay implikasyon niining tanan? Kini ba politikanhong dagan lamang sa kalibutan o sa kabiblikal nga panghitabo nga ngayan natong sabton? Unsay atong response isip Kristohanon niining kagubot nga atong nadungog. Live gikan sa Gulf Field Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, Pastor Noel Nadado, ang Gulf Field AMR Director and Senior Pastor of Sharjah Azman Al Quwain District, United Arab Emirates, ang Gulf Field of the Middle East o North American Union Mission is an attached union of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Pastor, kumusta o unsay sitwasyon sa imong nahimutangan karon? Hello. Mayang hapon diha sa Pilipinas. Pastor. Madungog ko? Oo, madungog. Loud and clear. Okay. Kumusta diha? Diri sa among nahimutangan, murami og nagunahon na kung unsa na kay pangitabo sa imuhang lugar karon. I know, I understand na mas nakulbaan pa ang taga Pinas kaysa sa amo adire. So kana pasiguro lang kami naa sa mayong kahintang. Okay ra mede. Ni ako sa Sharjah, silingan nga Emirates. Ang United Arab Emirates may 7 nga Emirates yun. Tapos ang pinakasentro sa commerce and tourism ang Dubai, ang Abu Dhabi ang capital, which is was the first target sa bombardment or mga missile attacks. Dire kami sa Sharjah, medyo pandiri mingaw dire. Makita lang namo ang muagi ang mga missiles labi na kung gabi. So we enjoy the fireworks, so to speak. So okay ra. Pastor, kini ba nga mga panghitabo karon usa ba kani ka kabahin niya nang gitawag og geopolitical or biblical? Unsa may atong implikasyon niini? With that regards, I think of course basically geopolitical talaga ito. Although na ay mga panghunahuna nga gina-connect especially sa mga pila ka maingon nato mga reliyoso nga mga tao nga mahilig sa mga
pag-connect sa mga panghitabo sa kalibutan ngadto sa reliyosong kalihukan. Atong masabtan na kinising ang klase sa narrative, ang Middle East crisis not purely religious, although ang involved dito, it involves religious people or countries. So just imagine tanaw nato ang sitwasyon, ang context na these are represented by three major Abrahamic religion: Christianity, ang Judaism, o Islam. Amerika, Israel, Iran. Now involving masaysay gamay pastor. Kung sinugdanan or unsay mga panghitabo niining duha ka nasod, Israel, Iran ug karon apil na ang USA. Ay siguro ang kungandihan nga ang katuyuan sa pipila ka nasod o sa mga nasod nga involved to have dominance over economy or political and so on. So this is not really this is not a religious war, you know. It's all about dominance, lalo na sa economy o political na direction ng involved parties sa conflict. May kalabutan ba kini pastor sa kanang gitawag o panghitabo sa nahulahing mga adlaw? Maingon na itong diha na ang direction kay is very clear in Matthew 24 na these are some of these signs of the times, mga rumors of wars o kini wars mismo. So makonek na to diha, and yeah, na siya ang mahimong ma-connection na to sa biblical context nga these are just evidence na nasa last days na tayo, but it's not yet the end of time. Isip nga Kristohanon pastor, unsay angay bat na nato or unsay angay natong buhaton ano magkapangandam ta niini nga mga kagubot karon? Sa nga na siguro now Ramadan time, dire of course worldwide nag-observe sa Ramadan o nagapahigayon pod ang atong kaumhan gikan sa General Conference sa 30 days of prayer kasabay sa observance ng Ramadan. So ang ginahimo nato karon bisan pa wala pa nagsugod kining conflict ay ang pag-ampo. So I think that's the best the first step that we have to do, yung pag-ampo, kay it's beyond our control, but we believe na ang Ginoo na ay control sa kining tanan nga panghitabo. So we have to put our trust in Him and experience that peace with our connection with Him. Or nabay gihimo nga mga lakang ang atong church kabahin niini nga mga paghitabo karon? Kagabi ilang nagpatawag ko og konseho sa mga tigulang, sa mga elders, and putting up crisis management system at least locally in our district. Among naisgutan kung unsang atong mahimo aside from monitoring and providing advisories from the government sa United Arab Emirates, mga advisories from respective countries nga girepresentahan sa atong membership dire. Kasi multinational ang atong membership dire sa UAE. So we advise na kung unsay mga information kada nationality ay mag-monitor sa mga advisories nila gikan sa ilang mga consulate sa ilang mga embassies. Of course in general sa
sa UAE government itself. So usa na siya nga mga lakang ginahimo namo, tapos mag-establish ng mga contact persons sa moduol, and we are providing, we would say, a 24/7 a hotline for counseling, especially those who are suffering some anxieties and fears. Daghan sa atong mga tao diri isolated sila, of course, layo sa pamilya o nag-inusara lang sa ilang mga accommodation or sa kanilang mga work site, although na advisory nga work, mostly naka-work from home na ang mga tao. Pero so far, after this few days, back to normal. Gani niaging gabi nigawas na ko og nag-jogging, although nadiguro lang ko hangad-hangad sa langit kay basig na mahulog ba para makalikay puta. Okay, daghang kayong salamat, Pastor. Among mga pag-ampo alang kaninyo nga kamo maproteksyonan niining mga kagubot nga atong na saksihan karon. Mga kapaglaom, wala nagpaulahi ang Biblia sa paghatag kanato og mga pahimangno. Ang Mateo 24 nag-ingon, makabati kamog mga gubat sa duol ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo, apan ayaw kamog kabalaka. Kining mga butanga kinahanglang mahitabo, apan wala kini nagpasabot nga mauna ang katapusan. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan palang sa mga kasakit, apan maluwas ang magapadayon hangtod sa katapusan. Ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan, aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot na ang katapusan. Karon ang panahon nga ikaw ug ako sa Dios mobalik na. Dugang nga mga balita atong ihatag sa atong mga kapaglaom. Daghang salamat kapaglaom Andrew ug Pastor Noel Nadado niya ng maundanon nga diskusyon. Sa pagpadayon mga higala, aron mapaligon ang pag-alagad o espirituhanong panaw sa mga lider sa iglesia, nagtapok ang mga pastor ug ilang kapikas sa usa ka makahuluganon nga panagtigom. Sa Mambahaw Camiguin, gipahigayon ang North Central Mindanao Conference Ministerial Retreat nga nagtumong sa pagpaligon sa ministeryo o panaghiusa sa mga pastor o spouses. Si kapaglaom April Grace Hesta magahatag sa detalye. Aron mapaligon ang espirituhanong kinabuhi ug liderato sa mga pastor, gipahigayon sa North Central Mindanao Conference ang Ministerial Retreat 2026 dinhi sa Mambahaw, Camiguin Island, sugod Pebrero 25 hangtod Marso 1, 2026. Ang Ministerial Department, mga kapaglaom, naghimo og Ministerial Retreat kauban sa mga asawa diri mismo sa Camiguin Island to enhance camaraderie, unity, and of course, strong relationship sa atong Ginoo. And we have 7 topics nga among na take up gikan sa sinugdanan sa Miyerkules sa gabi hangtod gyud sa commitment. Ang tanang mga suwito, ang tanang mga topiko nagisgot kini sa pag-augment sa dedication and commitment for the ministry, especially sa atong buhat sa pagdaog kamiling kalag to prepare people for heaven. Uban sa guest speaker nga si Pastor Remel Tornalejo, ang presidente sa Mountain View College, din iyang gipresentar ang nagkalain-laing mga mensahe ug pagtulunan nga naghatag og inspirasyon ug praktikal nga mga tambag isip giya nga magamit sa epektibo ug matinud-anong pagdumala sa iglesia. Akong daigo na Ginoo pasalamatan ang kapangakuan ug mga pangulo nato sa North Central Mindanao Conference sa ilang pag-invite sa ako nga mahimong resource speaker sa ilang spiritual retreat. Dako sad kini nga katabang alang sa ako for a break and also for opportunity to minister to our fellow workers. And I'm also grateful that nakapakiguban ako kanila. Ako ikabilin nga sa buhat sa pagministeryo, daghan og mga challenges, daghan og mga obstacles, daghan og mga issues that we need to resolve. But kailangan kita nga committed sa atong buhat. We should be passionate and do our best for the glory of God's name. I am praying and wishing the leadership of NCMC for a fruitful term
and blessings to all our workers from the departments to the field. Gawas sa espiritual nga pagpamalandong, naghimusab ang retreat og higayon sa pagpalig-on sa panaghigalaay ug panaghiusa sa mga partisipante pinaagi sa pagbisita sa White Island, Mantigue Island ug uban pang mga tourist spot sa maong lugar. We hope and pray by God's grace, by His power, ang atong mga workers of North Central Mindanao Conference ma-equip sila sa kusog gahom sa balang espiritu sa diyang magahimo kaming tanan alang sa iyang buluhaton pagdaog gamiling kalag. Gikan dinhi sa Mambahaw, Camiguin Island kini si Kapaglaom April Hesta alang sa Mispa Live News and Commentary. Igang salamat Kapaglaom Apple Grace. Ang ligon nga liderato mao'y pundasyon sa padayon nga kalambuan sa usa ka institusyon. Sa South Philippine Adventist College, usa ka bag-ong yugto sa pagdumala ang gisugdan sa pagpaila sa bag-ong mga opisyal nga magdala sa eskwelahan padulong sa mas lig-on nga pananawon, pag-alagad o kahusayan. Mga igsoon, aniyang mga detalye. Opisyal nga gipaila sa South Philippine Adventist College kod SPAC ang mga bag-ong opisyal nga manguna sa institusyon sa maabot nga mga tuig nga nagtimaan sa usa ka bag-ong yugto sa liderato alang sa kolehiyo. Lakip sa mga napiling leader mao si Dr. Alfredo Agustin, isip President, Dr. Ranzolen G. Bayeta, isip Vice President for Academic Affairs, Mr. Bernard A. Cordita, isip Vice President for Student Affairs and Services, ug Rodi Lane K. Morada, isip Vice President for Finance. Samtang si Pastor Zacarias Escobidal gipili usab isip Director for Philanthropy and Alumni Relations nga magpalig-on sa relasyon sa kolehiyo uban sa alumni ug mga kauban sa misyon. Sa pagsugod niini nga bag-ong yugto, ang komunidad sa South Philippine Adventist College naghiusa sa pag-ampo nga ang bag-ong liderato pagagiyahan sa kaalam sa Dios, kaisog sa pagatubang sa mga hagit ug panahiusa sa pag-alagad. Uban sa lig-on nga pagtuo ug malinawon nga pananawon, nagpadayon ang South Philippine Adventist College sa paghulma sa umaabot. Nag-andam sa mga lider nga adunay kahibalo, karakter ug misyon aron magdala sa paglaom sa kalibutan. Kini si Fitzgerald Yamit alang sa Mispa Live News and Commentary. Atom amo kanunay pag-ampo o pagsuporta alang sa itong mga bagong lideres. Salamat sa mong report. Mga higala anhita sa update sa atong balitang panahon. Unsa man ang angay natong andamon aside sa atong mga kaugalingon. Payong, paypay, raincoat o dili bakaha, daghang tubig nga mainom. Kay tungod summer na ang kadaghanan sa dagat ng paingon. Ani sa Kapaglaom Ilia Pido alang sa Mispa nahon. Happy Sabbath mga kapaglaong! Praise God for guiding us through another week of both sunny skies and gloomy days. As we welcome a new week, let's stay informed and prepared for the weather ahead on March 8 to 14, 2026. Will it be cooler or hotter? Let's find out and make sure we're ready for whatever comes our way. On Sunday, expect warm conditions with temperatures reaching around from 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius, bringing generally fair skies and a typical warm start to the week. Moving into Monday, temperatures will slightly decrease to around 30 degrees Celsius, making the day feel a bit more comfortable compared to Sunday. And by Tuesday, the temperature will drop about 29 degrees Celsius, making it the coolest day of the week with mild and pleasant daytime conditions. As we reach Wednesday, temperatures will slightly increase to 31 degrees Celsius, returning to warmer conditions with generally fair skies. On Thursday, expect temperatures near 30 degrees Celsius, keeping the weather stable and warm. Heading into Friday, the heat will increase significantly with temperatures reaching 34 degrees Celsius, making it the hottest day of the week. And finally, on Saturday,
Temperatures remain high at around 23 degrees Celsius to 34 degrees Celsius, ending the week with very warm and sunny conditions. Overall, expect temperatures ranging from 29 degrees Celsius to 34 degrees Celsius, with warmer days expected toward the weekend. The sun will set on Friday and Saturday at around 6:05 p.m., giving us a little more daylight to enjoy the afternoon. Ever wonder why it sometimes feels hotter later in the afternoon than at noon? That's because the ground continues to absorb heat from the sun throughout the day and slowly releases it, causing temperatures to peak between 1 p.m. and 3 p.m. Planning outdoor activities earlier in the morning or later in the afternoon can help you stay cooler and more comfortable. Hugot panahon na pud kita, mga kapaglaom. Usahay, parehas puta sa panahon. Naay adlaw nga init ug klaro ug naay adlaw nga medyo mabugnaw ug daghang panganod. Pero sama sa weather, ang kalisod sa kinabuhi dili magpabilin hangtod sa kahangturan. Human sa mga panganod, mobalik gihapon ang kahayag sa adlaw. As it says in Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. This reminds us that every moment in life has its purpose. Whether the day feels bright or cloudy, God has a perfect timing for everything, and every season will eventually pass. And that's the latest weather update, mga kapaglaom. Stay informed, stay safe, and stay prepared for the week ahead. I am Ilya Pido, nagapahinumdom maskin unsang panahon, pahiyom kay kita may Ginoo, rason ang matag adlaw matahom. Diri lang sa Mispanahon. Daghang salamat kapaglaom mi Ilya Pido alang sa weather update nga may hugot ang dala. Kapaglaom Andrew and kapaglaom Renel. Yes. Our week is sunny. Summer na gyud. Dagan na mga nag-decide nga magpadagat na. Or napoy uban nga ganahan pud sila og mga sa forest nga side. Unsa man ang inyong mga plano this summer? Kuya Andrew. Pinakamaayo nga madto ta sa kanang mabugnaw nga dapit. Kay sa ato diri di kayo layo ang Bukidnon. Sa unahan lang gamay Bukidnon na kay dako man kaning Bukidnon pod. Aron maka tagamtam ta og bugnaw nga mga panahon. Og samtang mi gahapon nagbiyahe mi, baga kayo ang fog. Unya dili nato na masinati dinhi kun dili didto ra gyud sa ilahang dapit pod. So manang usahay kinahanglan pud nato nga muadto didto aron ato nga masinati ang mga panahon nga sama ni ana. Yes, that's right. Murag katong foggy kapaglaom Andrew ba murag sa talakag gyud to ba? Oh, talakag gyud. Kay kagahapon speaking of because the MISPA naghimo og workshop sa atong Central Mindanao Mission, and we are so happy because our field reporters kauban nato kapamilya sa Hope Channel Central Mindanao is here. So thank you so much. Naa sila sa ato ang studio karon na nagatan-aw gyud sa ato how we do our MISPA live news. Kapaglaom Renel. Abo pong plano po sa summer laom mag long ride. Wow. Okay po na. Okay po. May sa ato ang diesel nga murag ning sa. Oo. Muna karon ang atong bag-ong challenge kay mahal na kayong gas. Og mosunod ra ba basta ra ba mo mahal ang gas, mosunod ra dayon ang tanan. Lagi kinahanglanon og may tabo na siya, maapektuhan ang dagan sa atong kinabuhi. Kay kung sa una gasakyanan ka, basig makatuon na ka magmotor. Or kung motor imo sa una, basig makatuon na ka bike. Bike na gyud diya. Pero wala na gyud tay ikabayad og gas. Kay grabe man kalayo gud ang diferensya sa presyo ba? Pero yung layo So ikaw mag-bike ka or magmotor? Mag-bike na lang. Mag-bike na lang. Para dala exercise na pud siya. Yes. But also speaking of summer, I'd like to spend my summer sa Bukidnon because it's Kaamulan Festival season. So I really want to join Kaamulan this time since last year wala ko naka-appeal. So karon I'd really like to enjoy the festivities of the festival sa Malaybalay City. So I hope to see you there mga kapaglaom.
mainit-init man ang atong panahon karon, mainit-init ang mga gakahitabo sa atong kalibutan karon. Kami pod mainiton ang among pagpasalamat sa Ginoo pod tungod sa milestone nga niabot sa Hope. Pastor John Sergio Calibo was elected as the president. Pinakabagong balita na. Yeah, that is very pinakabago. Congratulations, and we are praying for you. Our full support, Pastor John Sergio, as he leads the whole nation's Hope Channel, right? National na yun. Dili basta-basta ni nga responsibility. Bugat yun siya. So, kailangan nato tabangan kapag Lamernil. Okay. Og mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalain-laing mga positibong balita og mga sugilanon sa paglaom. Kini ang ubos nga igsoon, Riniel Capon. So gilanon nga magkahatag kinatong kadasig og kaligon sa atong pagtuo. Kini inyong kapaglaom, Analiza La Victoria. Og kini ang inyong saksi sa matag kaayuhan nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kapaglaom, Andrew Sinining. Kami kanunay nang hinaot nga ang mga pulong sa gugma magpatigbabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi. Pauli sa atong matuod nga puloy-anan kini si Ilya Pido. Ang tod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.